Magandang araw po sa lahat. Magandang buhay, Pilipinas. Mga kapwa ko Pilipino. Alam niyo po, ito pong si former President Digong, pinapahamak niya po yung kanyang mga kaibigan, kanyang anak, sa ICC. Yung pong tropa niya, sila Bato de la Rosa, Bongo, at lahat po ng mga na-involved, mga past PNP chief. Pinapahamak niya po dahil po sa kanyang pagkamadaldal at may halong yabang, kaya yan, napapahamak po sila. Alam naman po natin yung huling appearance niya sa Kongreso na siya po'y nagyayabang na naman. Parang sinasabi niya, ang tagal naman yung ICC na si pinagsasabi nyo. Kaya yan tuloy, mayroong pong nakapagsabi na maaari pong gamitin ito para pabilisin ng ICC ang pagkakaserve ng warrant of arrest. Alam niyo po mga kababayan, sigurado po tayo na itong si Senator Bato de la Rosa, alam naman po natin na siya po yung kauna-unahang naging Chief PNP. Alam ko po na hindi po siya agree, hindi po siya sumasang-ayon sa mga ginagawa ni dating Pangulong Digong dahil nga po sa kanya mga pinagsasabi na ang tagal naman, hurry up ICC. Kaya napapahamak po ang kanyang mga kasamahan dito, which is ayos lang. Kung mapapabilis, better. Mas maganda po. Para meron po siyang chance na humarap, magpaliwanag sa dahig, the Netherlands. Yan po mga kababayan. Siguradong ninenervyos na ngayon si Sen Bato de la Rosa. Siguradong panay na naman ang kamot sa kanyang ulo. At pipikit-pikit na naman. Ganon din po si Senator Bongo. Talagang nagiging komplikado ang kanilang buhay. Dumarami po ang kanilang mga pasanin, mga pabigat. Well, ito po ang tinatawag nilang karma. Dahil hindi lang po ICC ang maghahabol sa kanila. Ganon na rin ang ating korte sa Pilipinas. Lalo pa yan, magre-retiro na or matatapos na po yung termino ni Ombudsman Martires na ini-appoint ni former President Digong. So kung ang ombudsman ay mapapalitan, siguradong yari sila. Ito pong si Ombudsman Martires ay makadigong po ito kaya lahat po ng kanyang mga nilalakad, tinatrabaho ay yung pagdidelay. Imbis na pabilisin po niya, binabagalan po niya lalo na po kung ang involved ay kanilang mga kasamahan or mga maka-Duterte. Yan. Kaya titignan po natin yan. Ayon nga po kay Senator Trillanes, marami po siyang mga ikinaso sa pamilyang Duterte. Kasama na dyan si Senator Bongo. Pag natapos ang panunungkulan ni Ombudsman Martires, patay. Patay po ang mga kinasuhan ni Senator Sonny Trillanes. Alam niyo po mga kababayan, napakatapang talaga, walang inuurungan. Itong si Senator Trillanes, hindi po siya never na matumiklop sa mga Duterte. Kahit po nung panahon ng Pangulong Digong, andyan po siya, talagang lumaban, hindi natakot. Tinatawag po siyang sundalong kanin. Meron po tayong tiwala at bilib kay Senator Trillanes. Yan, talagang para sa bayan. At ang kagustuhan lang niya ay yung gumawa ng tama sa gobyerno. Yan, kaya marami po siyang kinalabang mga tao sa gobyerno kagaya nila Gloria Macapagal Arroyo, sila Peter Cayetano, sila sino pa yung mga nakalaban niya? I think pati si Dick Gordon, mainit din ang ulo niya kay Dick Gordon. Sabi niya, enabler tong si Dick Gordon kay Duterte.
Kaya nakapwesto po yan. Mga kababayan, balik po tayo sa isyong ito. Ang ICC at ang Duterte. Maaari pong baka po bago mag-end ang taon ay mailabas na ang warrant of arrest para kay former President Digong. Nako, mukhang magpapaalam sa Pilipinas tong si Pangulong Duterte at magki-Christmas sa The Hague. Malamig pa naman doon. Kakaiba po ang Christmas doon sa The Hague dahil putim-puti. Parang nilabhan ng Mr. Clean. Puting-puti dahil snow po yan. White Christmas. Kaya kakaiba. Ayon nga kay President Digong, mukhang excited siya. Maganda raw yun. Maganda po doon sa loob ng kulungan. Komportable. Free wifi pa yan at masasarap ang ulam. Kaya mga kababayan, mukhang nalalapit na at atin pong nararamdaman palapit po ng palapit ang dadakip kay former President Digong para po i-ship papunta sa The Hague para humarap sa korte sa International Criminal Court. Alright, so minention ni Senator Cheese, nabasa natin like 3-4 days ago, minention niya na itong si Senator Bato de la Rosa nga ay hindi siya nakakasigurong pareho po ang iniisip ni Senator Bato sa kanyang ninong na si Digong. Yan nga po pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte na bilisan nyo, ang tagal nyo. Alam nyo po, talagang he sounds defiant. Talagang parang china-challenge niya po talaga ang ICC. Kaya dahil po dyan, baka po talagang madaliin po nila. Asikasuhin po nila para mailabas na nga po ng Interpol ang warrant of arrest ni President Digong. At alam po natin si Bato ay siguro hindi lang po siya makapagsalita. Dahil ninong po niya yan, pero sa loob-loob po siguro niyan, nako ninong, ba't naman kami mapapahamak niyan? Alam niyo po, dahil sangkot po dyan, sigurado. Parte po sila ng conspiracy. Sila po yung nag-connive, may connivance, kasama na dyan sila Bongo at iba pang mga naging PNP chief, sila Albayalde, etc. Yung pong bagman, sila Leonardo, sila po yung mga mastermind, sila po yung mga nagplano. Kaya siguradong ninenervyos na naman ngayon si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Isama po pa dyan si Bongo. Marami na po silang problema. Idagdag mo pa dyan yung mga kaso na i-final ni Senator Trillanes. Nako, ang hirap po talaga ng karma. Kaya wag po tayong gumawa ng masama sa ating kapwa-tao dahil bumabalik. Bumabalik po ito sa atin. Tignan nyo, sigurado, problemado ang mga yan. Dahil lumiliit na po ang kanilang mundo. Wala naman silang immunity. Si former President Digong, hindi na siya Pangulo. Si sa mga senador, I think wala namang immunity. Talagang hahabulin ka. Ang Pangulong Duterte naman, kahit po siya matanda, ay hindi po yan rason or excuse na hindi po siya haharap sa korte. Ayon po kay Attorney Conti, yung old age po, hindi po yan rason o dahilan para hindi po matry sa korte sa International Criminal Court. Kaya, mga kababayan, karma is real. Nako. Sigurado ngayong magde-December. Yeah, siya mismo ang nagsabi na ang tagal nyo. Hurry up! Siya yung mga pinagsasabi niya eh. Hindi po natin alam kung pagyayabang po ito. Yan. Kung nagyayabang lang siya.
Baka isang umaga ma-realize niya, dating Pangulo, na totoo na pala. Nasa selda na pala. Sa loob ng selda sa The Hague. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating maikling talakayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa panunood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel, sa aking napakaliit na YouTube channel, at paki-like and share na rin po sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya.